Alam ng Polonya na dapat itong laging handa, ayon sa natutunan mula sa digmaan sa Ukraine. Lalo na ngayon na ang mga pag-atake ng Russia sa himpapawid laban sa Ukraine ay napapalapit na at nagsisimula ng makaapekto sa Polonya. Walang pag-atake, pero ilang beses nang nagpalipad ng jet ang Polonya dahil sa mga drone at missile ng Russia. Kailangang protektahan ang mga hangganan ng Polonya at maaring malapit ng tiyakin ng United States na mangyari iyon. Pwedeng magtipon ang tropang Amerikano sa hangganan ng Polonya at hindi lang silangan ang kanilang babantayan. Naka-high alert din ang Kaliningrad sa hilaga ng Polonya dahil sa posibleng pagtitipon ng tropang Amerikano. Noong Setyembre 3, tinanggap ni Pangulong Donald Trump si Pangulong Karol Nawski ng Polonya sa White House para sa pagpupulong sa harap ng pandaigdigang media. Naging kapansin-pansin ang pagpupulong dahil kinausap ni Trump si Noworodski, hindi ang punong ministro ng Polonya. Sa kanilang ulat tungkol sa pagpupulong, iminunungkahi ng Reuters na maaaring pinili ito ni Trump dahil mas pabor siya kay Noworodski kaysa kay Tusk. Ang una ay konserbatibong nasyonalista na mas malapit ang pananaw kay Trump kaysa sa sentristang si Tusk. Ang engrandeng seremonya sa pagpupulong ay nagpapakita ng magandang relasyon ni Trump sa Pangulo ng Poland. Si Nawski ay sinalubong sa White House ng isang flyover na isinagawa ng mga piloto ng militar ng United States na lumilipad gamit ang F-16. May bahid ng simbolismo sa flyover na ito. Ayon sa Reuters, nagbigay pugay ang mga United States pilot sa pamamagitan ng Missing Man Formation para alalahanin ang Polish F-16 pilot na bumagsak habang naghahanda para sa air show noong Agosto. Matapos ang palabas, nag-usap ng pribado ang dalawa tungkol sa ilang aspeto ng relasyon ng United States at Poland. Paglabas nila, kinausap ng dalawa ang media at tinanong si Donald Trump ng mahalagang tanong. Sabi sa Newsweek, tinanong siya kung mananatili ang United States troops sa Poland o aalis. Sagot niya, "Oo, sa tingin ko." Kinumpirma ni Trump na mananatili ang sundalong Amerikano sa Poland. At nagbiro pa siya. "May alam ka bang hindi ko alam?" Sabi pa ni Trump. Maganda ang relasyon ng United States sa Poland. Bago siya nagbahagi ng posibleng malaking rebelasyon. "Pwede pa kaming magdagdag doon kung gusto nila," sabi ni Trump. Matagal na nilang gusto na magkaroon ng mas malaking presensya. Dagdag pa ni Trump bago niya ulit iginiit na ang kasalukuyang tropang Amerikano na nakaistasyon sa Poland ay mananatili kung nasaan sila. Sinabi ni Nawski na naging bahagi na ng lipunan ang halos 10,000 sundalong Amerikano kasabay ng usapan sa deployment. Ito ay senyales sa Russian Federation at malinaw na mensahe kay Vladimir Putin na seryoso ang Poland sa seguridad ng hangganan. Maaaring banayad itong paraan para kumbinsihin si Trump. Sobra na ang magpadala ng higit 10,000 dahil malalim na ang presensya ng United States sa Poland. Mas marami ay mas mabuti. Mukhang kinumpirma iyon ng mga pabirong komento pa ni Noworodski. Unang beses sa kasaysayan ng Poland na masaya ang mga Polish na may dayuhang sundalo sa bansa, ayon kay Noworodski. At iginiit niyang ligtas tayo kapag may sundalong Amerikano sa Poland. Isa na namang senyales kay Trump na mas marami, mas mabuti. Ngayon, may malinaw na babala sa kwentong ito na malamang napansin mo na, bagamat mukhang ipinapahiwatig ni na Trump at Nawski na matutuwa silang makakita ng mas maraming tropang Amerikano na papasok sa Poland, wala sa kanila ang nagbigay ng opisyal na kumpirmasyon. Sabi ni Trump, handa ang United States kung gusto ng Poland ng mas maraming sundalo. Malakas din ang pahiwatig ni Nawski na gusto talaga ito ng Poland. Gayunpaman, wala pang formal na kasunduan dito. Wala pang pahayag na nagsasabing mas marami pa sa kasalukuyang bilang ng tropang Amerikano ang pupunta sa mga hangganan ng Poland. Hindi pa sa ngayon. Madalas, ang pahiwatig ang nauuna bago ang aksyon at ang katotohanang parehong binabanggit ng dalawang leader na ito sa publiko, ang tungkol sa pagdagdag ng tropang Amerikano na pupunta sa Poland ay malaking palatandaan na may mga pag-uusap na naganap sa likod ng mga eksena. Kung totoong magdadagdag si Trump ng tropang Amerikano sa Poland, malaking balita ito. Bakit? Nahaharap ang Poland sa matinding banta sa silangan at hilaga, lalo na malapit sa Kaliningrad. Ang balita sa posibleng pagpapadala ng tropang Amerikano sa Poland ay tiyak na magpapakaba sa mga puwersang Ruso sa exclave na iyon. Nag-aalala na sila? Babalikan natin iyan mamaya. Sa ngayon, mahalagang tandaan, lalo na para sa Poland, ang silangang bahagi ng bansa. Matagal nang humihingi ng katiyakan ang Poland mula sa mga kaalyado nito sa NATO para sa silangang bahagi ng bansa, katabi ng Ukraine at Belarus, ang bansa sa silangan. At isa sa mga iyon ay malinaw na banta. Matibay ang alyansa ng Belarus at Russia, kaya nagamit ito ni Putin bilang lunsaran sa pananakop sa Ukraine noong 2022. 3 taon na ang lumipas,
mas lumalakas ang Belarus dahil sa ugnayan nito sa Russia. Noong Agosto 1, iniulat ng Cable News Network na kinumpirma ni Putin na sinimulan na ng Russia ang paggawa ng bagong hypersonic missile na higit 10 beses ang bilis sa tunog. May ilang missile na ilalagay sa Belarus, kaya nag-aalala ang Poland sa epekto ng pagiging malapit ng Belarus sa Russia. At tama lang ang kanilang pag-aalala. Kung manalo ang Russia laban sa Ukraine, maaari nang ituon ni Putin ang atensyon sa ibang dating Soviet na bansa na nais niyang ibalik sa Russian Federation. Ang Poland, miyembro ng NATO, ay doble ang atraksyon bilang target ni Putin. Kung palalawakin ng leader ng Russia ang digmaan, Poland ang unang depensa ng NATO. Bumabalik tayo sa silangan ng Poland. Matagal nang pinapalakas ng Poland ang hangganan nito sa Belarus at ilang taon na ring humihingi ng tulong sa mga kaalyado para sa pagpapatibay. Ayon sa Newsweek, hindi ang hangganan ng Poland at Ukraine ang pinakaligtas sa mundo. Pero hindi banta ang Ukraine mismo dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia mula sa himpapawid. Ilang rehiyon ng Ukraine na katabi ng hangganan ng Poland ay paulit-ulit tinatamaan ng missile at drone sa nakalipas na 3.5 taon. Sabi ng Newsweek, ilang kaalyado ng NATO ay dati nang nagmobilisa ng air policing at pag-intercept laban sa malalaking kampanya ng Russia sa himpapawid. Kahit noong bisita ni Nausky sa White House, napilitang ihanda ng Poland ang mga fighter jet at itaas ang alerto ng air defense system nila. Habang isa na namang long-range na pag-atake ng Russia laban sa Ukraine ang halos tumama sa hangganan ng Poland, kailangan ng Poland na protektahan ang silangang bahagi nito. Umaasa ito sa mga kaalyado sa NATO, lalo na sa Estados Unidos, para sa tulong. Karapat-dapat ang Poland sa dagdag na suporta. Mahigit 75,000 militar at sibilyan ng Poland ang nagsilbi sa mga misyon ng NATO sa 25 taon ng pagiging miyembro ng bansa, ayon sa artikulong inilathala noong Enero. Nagbigay din ng pondo ang Poland para sa 150 malalaking proyektong infrastruktura sa ilalim ng NATO Security Investment Program. At may 74 pang proyektong sisimulan sa 2025. Hindi rin natin dapat balewalain na laging higit sa 2% ng gross domestic product ng Poland ang kanilang gastos sa depensa. Lagpas sa rekomendasyon ng NATO. Matagal nang ginagawa ito ng Poland bago pa man napilitan ang ibang miyembro ng NATO na gawin din ito dahil sa mga issue ni Trump tungkol sa kanilang paggastos sa depensa. Ayon sa Reuters, plano ng Poland noong Abril na ilaan ang 5% ng gross domestic product sa depensa, pagsapit 2026, ngunit binago ito sa 4.8%. Gayunpaman, malaking halaga ito at, kasama ng iba pang obligasyon ng Poland sa NATO, itinatampok ang bansa bilang isa sa mahalagang puwersang militar sa Collective Defense Organization. Kumikilos din mag-isa ang Poland para palakasin ang silangang hangganan nito. Iniulat ng Jamestown Foundation na gumagawa sila ng mga kuta na tatapusin sa 2028. Magiging mahalagang bahagi ng tinatawag ng Poland na Eastern Shield ang mga kutang ito. Maglalaan ang Poland ng dolyar, 255 bilyon para sa depensa ng hangganan sa mga susunod na taon. Tinutulak ng Poland na pagkatiwalaan ito ng NATO, lalo na ng United States ng mga sandatang nuklear. Ayon sa The Loop, nais ng bansa sumali sa nuclear sharing program ng NATO para mag-host ng sandatang nuklear mula United States, France, or United Kingdom. Ipinaliwanag rin ng The Loop ang pagbago ng estratehiya ng Poland dahil sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ang banta ng Russia na gumamit ng sandatang nuclear o mag-deploy nito sa Belarus ay nagdulot ng seguridad na pag-aalala sa Warsaw. Ayon sa ulat, sinabi ng mga eksperto malapit sa Kremlin na posibleng gawing target ng nuclear na pag-atake ang Poland. At ngayon, target na ito. Ipinaglalaban ng Poland na dapat ituring ang bansa bilang unang linya ng depensa laban sa Russia, pati na rin bilang posibleng lugar ng paglulunsad ng mga kontra-opensiba hanggang sa paggamit ng mga sandatang nuklear. Kung sakaling umabot sa ganoong antas ang isang hinaharap na digmaan, bumabalik ito sa mungkahi ni Trump na handang magpadala ng mas maraming tropa ang United States sa Poland. Bagamat mukhang biro lang, sagot ito sa isang biglaang tanong. Tinitingnan ng Poland ang pagdating ng mga tropa bilang dagdag lakas sa kanilang depensa at border fortifications. Mas mataas ang military spending ng Poland ayon sa gross domestic product kaysa ibang NATO member. Ang banta mula Belarus, nangyayari sa Ukraine, at Kaliningrad ay sapat na bang dahilan para magpadala ang United States ng mas maraming sundalo? Simple lang, mas maraming sundalong Amerikano sa Poland. Mas mababa ang tsansang sakupin ng Russia.
Maaaring mas malalim pa ito kung magagamit ng Poland ng tama ang mga pagkakataon. Maaaring gawing panangga ng Poland ang pagdating ng mas maraming tropang Amerikano para makipagnegosasyon sa muling pagsali ng United States sa programang malaking pakinabang sa kanila. Three Seas Initiative o tatlo, SI, ayon sa German Marshall Fund ng Estados Unidos, German Marshall Fund of the United States. Maaaring layunin ng pagpoposisyon ni Nowrodsky bilang ideolohikal na kaalyado ni Trump sa Poland na palakasin ang tatlo SI na isang buong assets. Ayon sa opisyal na website ng Tatlong Seas Initiative, ang tatlo SI ay programang para mapabuti ang konektibidad ng 13 European Union states sa pagitan ng Baltic, Black at Adriatic Seas. Pinapalakas ng tatlo SI ang enerhiya, transportasyon at digital na infrastruktura ng 13 bansa na tila may di hayag na layunin ang programa. Habang lumalago ang tatlo SI, humihina ang impluwensya ng Russia sa tatlong dagat at sa mga bansang umaasa rito para sa konektibidad. Sabi ng German Marshall Fund of the United States, tiyak na makikinabang ang United States kung muling mamumuhunan ito sa programa. Sabi ng organisasyon, ang pagbabalik ng United States sa tatlo SI ay akma sa America First agenda ni Trump. Ang pagpopondo sa mga proyektong interkonektibidad at infrastruktura ay magbubukas ng oportunidad para maibenta ang mas maraming enerhiya at teknolohiya ng Amerika sa gitna at silangang Europa. Pwedeng kumita ang United States habang pinapalakas ng Poland at iba pang tatlong SI bansa ang kontrol sa mga dagat na dati ng saklaw ng impluwensya ng Russia. Pwedeng napag-usapan ni Trump at Nowrodsky ang tatlo SI sa pribadong usapan, pero di tiyak. Ipinapakita ng suhestiyon na pagdagdag ng United States ng tropa sa Poland ang magandang ugnayan na nagpapahintulot kay Nowrodsky na magtanong, kung hindi ngayon, posibleng maging proyekto ang tatlo SI ng Poland at United States sa hinaharap. Pero kailangan nating balikan ang nabanggit nating puntos sa video. Wala pang opisyal na anunsyo at may kaunting panloob na alitan sa politika kaugnay ng pagpupulong na ito na hindi pa natin gaanong natalakay. Mas pinapaboran daw ni Trump si Nowrodsky kaysa kay Tusk. Kaya agad niyang inanyayahan si Nowrodsky sa White House ilang araw matapos itong manumpa bilang presidente ng Poland. Nakialam si Trump para maisama si Nowrodsky sa tawag tungkol sa digmaan sa Ukraine at inalis si Tusk doon. Ang pagkiling ay dahil magkapareho ng pananaw sa politika sina Nowrodsky at Trump. Gayunpaman, binanggit din ng Reuters na para makapagpadala ang United States ng mas maraming tropa sa Poland o para magbigay ng iba pang mga garantiya sa seguridad na hinahanap ng bansa mula sa United States at mga kaalyado nito sa NATO, siguradong maghihintay si Trump ng kapalit. Ayon sa mga eksperto, inaasahan ni Trump na bibili pa ang Warsaw ng armas mula United States para sa sarili at Ukraine. Ulat ng Reuters, itinutulak ng United States ang agenda na ito. Malaki na ang puhunan ng Poland sa United States armas. At iniulat ng Defense News noong Pebrero na nag-alok ang bansa na maglaan ng malaking bahagi ng 2025, 471 bilyong budget militar para sa mga armas ng United States. Nagpanukala ang Poland ng pinagsamang bala program at nagbigay ang United States ng 4 bilyong credit line para matulungan ang Poland sa pagbili ng armas. Ipinapakita ng lahat ng palatandaan na nais ni Trump palalimin pa ang ugnayan ng Poland at United States. Nagbibigay ito ng ibang pananaw sa sinabi ng United States President tungkol sa dagdag na tropa sa Poland. Alam ni Trump na gusto ito ng Poland. Habang umaasa kay Nowrodsky, maaaring makuha ni Trump ang mas maraming Polish investment para sa American-made armas. Bukod sa politika, may rehiyon na siguradong mag-aalala sa posibleng pagdagdag ng puwersa sa hangganan ng Poland. Ito ang rehiyong nabanggit kanina. Kaliningrad, ang Russian exclave, ay problema hindi lang sa Poland kundi sa buong Europa. Natatangi ang Kaliningrad sa Europa dahil bahagi ito ng Russian Federation pero hiwalay sa mainland Russia. Sa halip, ito ay sa pagitan ng Poland at Lithuania at matagal nang hinamantala ng Russia ang geographical na posisyon ng Kaliningrad upang gamitin ito bilang palagiang banta laban sa kolektibong kanluraning militar. Nag-aalala ang mga tao dahil sa pagsasanay sa hangganan ng Kaliningrad at Poland tulad noong Agosto. Noong buwang iyon, ang Poland ang nagdulot ng pag-aalala sa Russia dahil nagsagawa ito ng sunod-sunod na pagsasanay sa himpapawid na nagdala sa kanila sa loob ng 25 milya mula sa hangganan. Ipinapakita ng pagsasanay na iyon ang matinding pag-aalala ng Poland sa Kaliningrad. At tama lang na mag-alala sila. Noong Hunyo, iniulat ng AA na sinabi ni Polish Foreign Minister Radzislaw Sikorski na kailangang magplano ang Poland at Germany para labanan ang banta ng Iskander-M missiles ng Russia sa Kaliningrad. Magkakampi tayo at dapat tayong bumuo ng sandatahang lakas na pipigil kay Putin, hindi mananakot, ayon kay Sikorski.
Mas kinakatakutan ko ang pag-aatubili ng Germany sa armas kaysa sa mismong hukbong Aleman, habang sila ay nasa NATO at European Union. Umaasa ang Poland na magkaisa at kumilos ng sama-sama ang mga kaalyado nito sa NATO at Europa. Sa Kaliningrad, masusing inaalam ng ABC ang issue ng Poland ron. Pinatunayang mahalagang sentro pa rin ng ekonomiya, pagpapadala at militar ng Russia ang Kaliningrad kahit hiwalay ito sa mainland. Nang lusubin ng Russia ang Ukraine, itinaas ng Poland ang alerto nito. Ginamit ng Russia ang Belarus bilang plataporma sa pagsalakay sa Ukraine, gaya ng nabanggit kanina. Kung tutok ni Putin ay digmaan laban sa NATO, naniniwala ang Poland na posibleng magkaroon ng mga front malapit sa Belarus at Kaliningrad borders. Kung masakop ni Putin ang Ukraine, ito na ang ikatlong mapanganib na bansang katabi ng Poland sakaling magdigmaan laban sa NATO. Sa Poland, ang pagtugon sa issue ng Kaliningrad ay nakakabawas sa banta ng Russia. Hindi rin basta lusubin ng Poland ang Kaliningrad. Sapat ang lakas ng kanilang hukbo para talunin ang puwersang nasa Kaliningrad, kahit may ballistic missiles ang mga iyon. Ang pag-atake sa Kaliningrad ay ituturing na pag-atake sa Russia at maaring gamitin ito ni Putin bilang dahilan para ideklara ang digmaan sa Poland. Maaring igiit niyang hindi dapat ipatupad ang Artikulo 5 ng NATO na nag-uutos na ipagtanggol ng bawat miyembro ang kasaping inatake. Posibleng sabihin ni Putin na inatake ng Poland ang Russia. Dapat hindi makialam ang NATO. Dahil imposibleng magkaroon ng direktang pag-atake, kailangan gawin ng Poland ang ginagawa na nito. Palakasin ang depensa sa hangganan nito hanggat makakaya. At dito tayo bumabalik sa United States at sa mga tropa na maaring ipadala nito. Magandang balita para sa Poland na isinasaalang-alang ng United States ang Kaliningrad, lalo na sa United States Army, Europe, and Africa. Noong Hulyo, sinabi ni Commander General Chris Donohue na kayang kontrolin ng NATO ang Kaliningrad sa hindi pa naririnig na panahon. Tama man o mali ang banta, mahalaga na ang exclave ng Russia ay itinuturing na panganib ng Poland at iba pa. Kung iniisip ni Donohue kung paano kukunin ng NATO ang teritoryo, posible ring pinag-aaralan ng United States ang pagdagdag ng tropa sa Poland para hadlangan si Putin gamitin ang Kaliningrad laban sa Poland o European NATO. Maaaring palakasin ng Poland ang puwersa malapit sa Kaliningrad dahil itinuturing ng ilan ang exclave bilang mahinang bahagi ng Russia. Hindi rin ito malaking teritoryo. Ang exclave na may 5,800 at 40 square miles ay madaling target ng mga eroplano ng NATO at mahina laban sa paglusob mula Poland at Lithuania. Ang pagdating ng dagdag na tropang Amerikano sa Poland ay mensahe kay Putin. Pinapakita nito sa leader ng Russia na pinalalakas ng Poland ang hangganan at puwersa nila. Katuwang ang mahalagang kaalyado ng NATO na dati nang nagsabing madali lang sakupin ang Kaliningrad. Ito ang mga dahilan kaya mataas ang alerto sa Kaliningrad dahil sa pahayag ni Trump at Nowatzki. Maaaring hindi opisyal na magpapadala ng karagdagang tropang Amerikano sa Poland upang sumama sa 10,000 na naroon na, pero ang katotohanang napag-uusapan pa ang paksa at mukhang bukas si Trump dito. Nagpapahiwatig na posible itong mangyari. Kung mangyayari ito, maaaring ang Kaliningrad ang maging rehiyong hangganan na pangunahing tututukan ng Poland habang pinapaunlad nito ang kanilang opensiba at depensibang estratehiya laban kay Putin. Kung may labanan sa Kaliningrad, pwedeng tumulong ang Ukraine. Kaka-upgrade lang ng Ukraine sa isa sa pinakamalakas nitong long-range na drone, kaya mas naging banta ito sa Russia kaysa dati. Ang bilog na tinapay ng Ukraine ang pinakamasamang bangungot ni Putin. At wala sa Russia, pati Kaliningrad, ang ligtas sa galit nito. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa Poland at Kaliningrad. At salamat sa panonood.